Gandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tama ang aming inawit na dapat maging hangarin namin bilang magkakapatid sa pananampalataya, maging pagpapala sa sino mang tao na aming nakakasalamuha, lalo na yung household of faith, mga magkakapatid sa pananampalataya. Kaya sa oras na ito, nais ko na hilingin sa inyo na maging pagpapala ang inyong lingkod sa pagdadala ng inyong salita. We pray na ang inyong salita ay maging makatotohanan sapagkat ito'y totoo at ito'y makapangyarihan. At kung gagawin ito, ang kalooban ninyo, alam namin, ay may maganda itong dulot sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming makinig, tulungan mo kaming makaunawa, bigyan mo kami ng puso na willing na makinig at gawin ang anumang iniuutos mo sa inyong salita. At mapupurihan ang dakilang pangalan ninyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating text ay ang Acts 14:1-7. Acts 14:1-7. The reading. Acts 14, verse 1. Now at Iconium, they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of Jews, of both Jews and Greeks, believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So they remained for a long time, speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. When an attempt was made by both Gentiles and Jews with their rulers to mistreat them and to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country, and there they continued to preach the gospel. Ang binasa po natin ito ay bahagi ng first missionary journey ni Paul kasama si Barnabas, but on the onset ay kasama nila si John Mark, pero bumalik din siya sa Jerusalem kalaunan. So, at makita natin sa chapter 13 ay sinend out sila ng iglesia sa Antioch in Syria bilang kanilang mother church, and from there nagpunta sila sa Cyprus. Nag-preach sila doon with all vigor and with all their might and with the power of the Holy Spirit, but for no avail. Walang naligtas at walang nag-respond kundi indifference. Nakarating sila sa Paphos, and finally nagkaroon sila ng convert na isang proconsul, pero ito ay pagkatapos ng pakikipaglaban sa isang magician. At pagdating nila sa Antioch in Pisidia, ay nag-preach si Pablo at napakadaming naniwala sa gospel, pero kasabay ng magandang dulot ng pangangaral na yon ay nagdulot din ito ng malaking persecution, kaya pinagpag nila ang kanilang mga pangyapak in judgment at naglakbay sila papunta sa Iconium. Well, makikita natin dito from chapter 13 yung tema ng first missionary journey ni Pablo na tutuparin or tinutupad ng Diyos ang kanyang programa na worldwide mission. There will be a harvest, but along with this harvest is the presence of persecution. At yun yung magiging theme ng buong missionary journey. At dun sa chapter 14, makikita natin na kukumpletohin ni Paul yung kanyang first missionary journey na ito sa pamamagitan ng ministry niya sa Iconium, sa Lystra, and finally sa Derbe, and then babalik sila mula sa Antioch in Syria. Well, doon sa Antioch, sa pag-uulat niya ng missionary journey doon sa kanyang mother church, ay sasabihin ni Pablo yung kanyang parang conclusion.
that with much tribulation we must enter the kingdom of God. Yun yung naging kanyang conclusion. There will be tribulation. There will be much persecution whenever we preach the gospel. Nando na, inevitable may maliligtas. But inevitable din ay yung mga opposition. Ang text natin ay nakapokus sa Iconium from Antioch in Pisidia. Doon nanggaling sila nung panahon, nung sa last na ating pagtalakay sa Acts, sa chapter 13. They went from Antioch in Pisidia. Naglakbay sila 80 miles sa mga bulubundukin at narating nila isang plateau. Isang plateau is a mountain top na plain sa ibabaw, and that is Iconium. Well, yung kanilang paglalakbay na yon, 80 miles, it's from here in San Simon, Pampanga, up to approximately sa Tagaytay. And southwest din yung direction nung kanilang paglalakbay. So, ganun kalayo on foot, and then with mountain rails, and some mountains are covered with snow. Ganun kahirap yung kanilang nilakbay. At ang ministry nila doon, pagdating doon sa Iconium, parang repetition lang ng experience nila sa Antioch in Pisidia. By the way, as you all know, magkaiba yung Antioch in Syria, which is the mother church. Iba yung Antioch in Pisidia, na isa sa mga route nila nung first missionary journey. So, nagpunta sila doon, parehas lang ng kanilang experience doon sa Antioch and Pisidia, yung nangyari dito. They went to the synagogue to preach the gospel at marami ang naniwala kay Jesus, ngunit ang buong city ay na-divide dahil may mga unbelieving Jews ang nag-impluwensya sa mga Gentiles na nauwi sa malawakang persecution. Kumbaga, they poisoned the minds ng mga hindi naniniwala doon sa preaching ni Pablo at ni Barnabas, and then because of that, nagkaroon ng persecution, verbal at least, doon sa mga unang pagkakataon. And as we shall see, kaya ang passage na ito ay nilalarawan ang dynamic nature ng paglilingkod sa Diyos, lalo na sa harapan ng success and opposition. Kapag ka mayroong kang nakikitang success, and then sa kabilang panig ay may opposition, ang tanong is kailan ka dapat magstay or kailan ka mag-iiba ng direksyon. And as we shall see in the actions of Paul and Barnabas, we can see yung commitment nila to preach Christ. Ito yung nag-determine ng kanilang decision to stay and then move. Ito yung kagustuhan nilang mapaglingkuran ang Panginoon through their ministry na tinawag sila. When that is to preach Christ, they are just being committed dun sa bagay na yun. That's why they have decided to go into the synagogue, and then from there, kahit sa gitna ng persecution, they stayed a considerable time. It is because they have brothers then that they that they need to be protected doctrinally, and then kailangang lumago, and kailangan din nilang mag-persevere dahil may mga kailangan pang maligtas on that time, I suppose. And then, pero nung time na lumaki na yung persecution and naging from verbal persecution, naging physical na with a threat or attempt, hindi lang threat, kundi attempt talaga na sila'y patayin by stoning, they left. They went to other cities to continue to preach. So what led them is not cowardice, but still the continuation of the preaching ministry na gusto nilang gawin for Christ. Yun yung kanilang panawagan. And whatever it is na ginawa nila, whether they stayed or they fled, it is because of their commitment to preach and to serve Christ. Makita natin dito sa madaling salita, the commitment to serve Christ must be the driving force of our decision to stay or move in our post. Whatever post na meron ka ngayon, kung aalis ka dyan or magstay ka dyan, it must be the commitment to serve Christ that must be your driving force. Hindi yung convenience, hindi yung takot, kundi yung kagustuhan na magpatuloy na maglingkod
para kay Kristo. And that is our message na pwede natin makuha dito. Our unwavering commitment to serving Christ must be the ultimate guide in discerning whether we are to faithfully remain in our current post or strategically move to a new one. Our unwavering commitment to serving Christ must be the ultimate guide in discerning whether we are to faithfully remain in our current posts or strategically move to a new one. Ang ating tapat na paglilingkod kay Kristo ang dapat maging pinakapangunahing gabay sa pagtukoy kung mananatili tayo sa ating kasalukuyang pwesto sa panawagan na binigay sa atin ng Panginoon or lilipat tayo sa bago. Napaka-importante ng mensaheng ito kasi punong-puno ng mga pagdedesisyon ng ating buhay. Minu-minuto, we need to choose. And there are things that kailangan talaga na pag-isipan. There are decisions na kailangan pag-isipan. Ito man ay patungkol sa ating trabaho, sa ministry natin, or saan tayo titira, saan tayo magre-relocate, or sa ating relationships, sa ating mga binubuo na mga relationships. Palagi tayong nahaharap sa pagpili kung tayo ba ay mananatili or aalis. And this is what we are dealing here sa buhay ni Pablo at saka ni Barnabas. At kung wala tayong clear guide, ang ating mga decision ay may impluwensyahan lamang ng ating takot, personal ambition, o kaya comfort or opinion ng ibang tao. Yun yung magdadrive sa atin. Yun yung tendency ng natural na tao na siya ay pangunahan ng takot. Natatakot siya, that's why ito ang pipiliin niya. O kaya yung personal ambition niya, kaya ito ang pipiliin niya. O kaya yung comfort, o kaya yung sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mensahe natin ito ay tumatawag sa atin na isandal natin ang mga desisyon hindi sa ating mga earthly desires, kundi sa eternal na bagay. And that is yung ating allegiance kay Kristo. Yung allegiance natin to fulfill whatever it is na pinapagawa niya sa atin clearly at this moment. At this point in time, you know, diyan ka tinawag ng Panginoon. So you need to decide whether you stay there or you should move or you go to another ministry or another place. At napaka-importante din ng mensaheng ito kasi ang ultimate purpose ng buhay natin ay hindi ang sarili nating comfort or convenience, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. We know that. And then yung pagsulong ng kanyang kaharian. At yung buhay nila Pablo at ni Barnabas ay hindi ayon sa kanilang mga kagustuhan. They have surrendered their life to the ministry na paglilingkuran nila si Kristo. At ganun din dapat tayo. It's not just for the missionaries like Paul and Barnabas. It is also for us. Nung tayo ay binautismuhan, nung tayo ay naligtas, we have committed ourselves na paglingkuran ang Panginoong Jesucristo at yung kaluwalhatian ng Diyos ang ating hahangarin. Ganon din tayo dapat katulad ng ginawa nila Pablo at nila Barnabas. Ibig sabihin noon ay whether we stay or we move, any step should be a calculated move of obedience. Every step must be a calculated move of obedience. Laging nandoon yung obedience. Laging nandoon yung consideration. Will it be the fulfillment of whatever God is calling me? Na ang nagtutulak ay kung ano ang mas magbibigay sa atin ng opportunity to serve Christ kaysa sa ating mga benepisyo. Well, we know na meron tayong mga kapatid na nagpunta sa ibang bansa and I have texted them. I will be preaching sa ganitong nature and I will touch on this matter. And then, sabi ko, I'm not alluding sa inyo. Please feel free. Please don't feel na na-allude kayo because hindi ko iniisip ito habang hindi ko kayo iniisip habang pine-prepare ko ang mensaheng ito. It's not about you. And naging clear ito sa kanila. At least
I need to say this, baka isipin nyo, it's because of the current na nangyari sa ating iglesia that we have brothers and sisters na nagpunta sa ibang bansa. But I said there that I believe na itong kalooban ng Panginoon sa inyo, providentially nilagay kayo dyan and magpo-flourish kayo dyan ayon sa kalooban ng Diyos. So, so I would just like to point out na napakahalaga ng discernment sa pagpili. Ano yung ating gagawin? Magtutuloy ba tayo sa current situation natin or aalis tayo? So the question for us is, when do our decisions show our commitment to Christ? Kailan yung ating mga desisyon ay pinapakita na committed tayo kay Christ? Dalawang bagay makikita natin sa ating text. Una, when staying is to work for God. And number two, when living is to work more for God. So the common denominator is the service for God. Laging merong ganon. May consideration na doon ba sa lugar na yon, may paglilingkuran ko ba si Kristo or lalayo ako sa Kanya? Malalayo ba ako sa Kanya? So tingnan natin yung una. When staying is to work for God, verses 1 to 3 ng ating text. Now at Iconium, they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So they remained for a long time, speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of His grace, granting signs and wonders to be done by their hands. Well, we can see there that Paul and Barnabas faced both success and opposition in their ministry in Iconium. At kung ikaw nasa kalagayan nila, what would you choose? Merong kang nakikitang success, and yet along this success is persecution, a problem, a big problem. Hindi siya maliit na problema. Tayo nga lang, nagkaroon lang ng problema na mayroong we experience some kind of, or just one kind of persecution sa ating neighbor, pero nagkaroon na tayo ng somehow pag-aalala. It's because habang buhay na nating pakikisamahan whoever it is na nagbibigay sa atin ng persecution, it is because of yung katotohanan na tayo, sila ay neighbor natin. How much more ito na kapwa mo Hudyo ang nag-i-steer sa mga minds ng mga unbelieving townsmen noong panahon na yon. Napakahirap nun kasi hindi lang naman isa ang kalaban. Marami sila. Pagdating nila sa Iconium, pumunta sila sa synagogue, gaya ng nakagawian nila. At sila'y nagsalita in such a way na maraming Hudyo at Griego ang mananampalataya kay Kristo. Yung word na in such a way, we can infer there na yung way ng kanilang pangangaral, that's why naging mabunga ito, it's because of the power of the Holy Spirit. And yung way ng kanilang pangangaral is just the way yung pangangaral nila na nakita natin sa Antioch in Pisidia, which is yung pinapakita nila from the scriptures, from the Old Testament, ano yung ginawa ng Panginoon, those wonderful deeds ng Panginoon, and then yung lundo nito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, that God is showering His blessings not through anyone but through His dear Son. Namatay siya para sa mga makasalanan at ino-offer niya ang kaligtasan sa sino mang mananampalataya sa Kanya. Yun yung manner na yon. I suppose na ganun yung manner ng kanilang pangangaral. Pero madalas na yung success ay nagdudulot ng opposition. May mga Hudyo na hindi naniwala. Sila ay nilason yung isip ng ibang mga Gentiles para magalit sila sa mga mananampalataya. Ang word dito is they poisoned the minds. Kumbaga, they sowed itong mga maling mga paratang, maybe mga false teachings at mga sabi-sabi na maaaring maglagay sa alanganin dito sa mga bagong mananampalataya, including Paul and Barnabas. Patunay ito na ang gospel ay somehow divisive. We know na somehow ang gospel
it really unites the brethren. It unites the people of God. But on the larger scale, it sometimes, or it usually, nagdudulot ito ng division. It brings light. It is because it brings light. And we know that light exposes darkness. At yung mga gusto ang kadiliman, tiyak na sasalungat. And that's exactly what we are seeing here. Pero, what did they do? Nag-fled ba sila? Mayroong, kumbaga, ang inaasahan namin, maliligtas ang mga tao, matutuwa ang mga tao. That's because there will be changes in the society. But anong nangyayari nito? Bakit may mixture ng opposition? At minsan mas malakas pa yung opposition. Di ba? Minsan prostrating yung ganon. Pero imbes na ma-prostrate, imbes na umuwi, they stayed there for a long time, a considerable period of time. Maybe ilang mga months ito nagstay sila. And they are speaking boldly for the Lord. So ibig sabihin, they remain there to speak boldly for the Lord. Yun ang kanilang pakay. At ang nakakamangha ay mayroong confirmation from the Lord. Kasi sinabi doon, the Lord is bearing witness to the word of His grace. He is granting them na magkaroon na mag-perform itong mga sila Pablo at si Barnabas ng mga signs and wonders. May mga miracles na hinahayaan ang Diyos na gawin nila to authenticate and to back up their message. Pinapatunayan daw mismo ng Panginoon yung mensahe ng biyaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga miracles na ito sa kanilang kamay. That is interesting kasi hindi nandoon yung miracles para magpasikat lang. Hindi ito para mamanghalang yung mga tao. Hindi lang ito para sa ministry ng mga nakikinig. Ito rin pala ay to embolden yung mga puso nila Pablo para magpatuloy at magstay sila. Because they know the hand of the Lord is with them. Nandoon ang mga miracles bilang endorsement ng Diyos na totoo yung kanilang mensahe. Di ba napakaganda? Whenever you are doing something and you see the hand of God moving, may mga result. And that result is, makita mo, it is because of the power of the Holy Spirit and the will of God. Ito ang dahilan kung bakit nagstay sila roon. Kasi nakikita nila na ang Panginoon ay pinapatunayan yung kanilang ministry. They know visibly sa nangyayari that this is the will of God, magstay kami dito. In other words, habang ang Panginoon ay pinapatunayan ng ministry, ang tamang gawin ay umalis. That is yung, kumbaga, pagbabaliwala doon sa kagustuhan ng Diyos. Kapag nakikita mo, ang Panginoon ay pinapatunayan ng ministry, ang tamang gawin ay manatili, to remain. So that's the point. As long as we see the hand of the Lord supporting our ministry, the right thing to do is to persevere. Magtiis. Hanggat nakikita nating sinusuportahan ng kamay ng Panginoon ang ating ministeryo, ang tamang gawin ay ang magtiyaga. Ano man ang kinakaharap natin while we are doing our ministry, as long as we see yung spark ng help, ng biyaya ng Diyos, whether internally sa atin or outwardly dun sa ating mga nakikita na pinaglilingkuran, may mga evidences of graces, the right thing to do is to stay. Ang tanong, paano ba natin malalaman na sinusuporta ng Panginoon ng ating ministry? Whether nagpe-preach ka or you're just doing the ordinary na mga ministry dito sa iglesia, na whether you are in tech or you are in ministry ng ushering, o kaya ang ministry mo is you're the greeter because that's your gift na yung gift mo is the gift of mercy maybe, o kaya yung gift mo is service at gusto mo makatulong sa mga bago dito at yung mga bagay na ganun. So, paano mo malalaman na yung kamay ng Diyos ay ay kumikilos? Hindi ito laging nangangahulugan na smooth ang ating daraanan. In fact,
Si Pablo at Barnabas ay nakaranas ng success, pero kasabay noon ay may opposition. So we cannot determine yung kamay ng Diyos ay nandoon kapag puro success lang. We can also infer na kahit na merong problema sa ating ministry, nandoon ang kamay ng Diyos. Kaya malalaman natin yung kamay ng Panginoon sa power niya sa buhay natin. Yung buhay natin, how He changes us habang ginagawa natin yung ministry. At ganun din, makikita natin yung kamay ng Panginoon kumikilos by the fruit ng ating ministry sa buhay ng ibang tao. Even in the midst of trials and persecutions, we can see yung mga evidences of graces na ito. Grace sa iyo, personally, and grace sa iba na natatouch ng iyong ministry. Ito ay kung nagtuturo ka, maybe, at may natututo at lumalalim sa pananampalataya, kahit na ang iba ay tila hindi naman. Kumbaga, there are people na hindi naniniwala, pero there were people na natatouch ng iyong ministry. Ito rin ay kung ibinabahagi mo ang gospel sa iba, na nakikita mo na lumalambot yung kanilang mga puso habang yung iba ay pinagtatawanan ka sa iyong ministry. Whether sasabihin nila, hindi na uso yan. Hindi na uso yung active na evangelism. Ang dapat ay yung pinapakita na lamang sa buhay yung evangelism. And then ito rin ay kung sinisipagan mong magtrabaho sa kumpanya mo at may mga natutuwa sa iyo, kahit na ang karamihan ay tinutuya ka at sinasabing tagapagmana ka, ikaw ang magiging tagapagmana ng kumpanya. Kumbaga, it's because of they deem it as your isip-sip or your pasikat sa mga boss. But in reality, you're just doing your best dahil alam mo, tinawag ka ng Panginoon ng that company. Kaya hanggat nakikita mong kumikilos ang Diyos sa pamamagitan mo, hanggat nararamdaman mong ang biyaya ng Diyos ay ine-empower ka, habang ang ministry mo ay nagbubunga, yun ang hudyat. That's a green light para sa pagstay mo dito. At kapag nakikita mo yung mga yon, ang tamang gawin ay magtiyaga, magtiis, magstay. Ito yung pagiging faithful kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ito yung kinikilala mong ang gawain ng Panginoon ay mas mahalaga kaysa sa comforts mo at mas malaki kaysa sa mga problems na dinadala mo, sa mga problems na kinakaharap mo. Kaya I want to challenge you, do not abandon your post at the first sign of trouble, especially when you can still clearly discern that God is powerfully working on you to shape your character and through you to advance His kingdom. Huwag mong iwanan yung lugar kung saan ka itinalaga ng Panginoon kapag nasa problema ka. Di ba, napakadalas na natetempt tayo na iwanan yung ministry, iwanan ang Panginoon sa oras na yung spiritual battle ay uminit na. Sa oras na may nag-criticize na sa atin. Sa oras na nami-misinterpret na tayo. Sa oras na yung efforts natin ay parang walang bunga. Kapag mahirap na yung dinaraanan natin, ang madalas na default natin ay humanap ng exit. Rather, this is our default. Hindi madalas na default. This is our default. Na iwanan natin yung post kung saan tayo tinawag. Ang default natin is to exit. Ayoko na. Ako na nga yung nagmamahal. Ako na nga yung nagmamalasakit. Ako na nga yung gumagawa, pero ako pa yung nalalagay sa alanganin. Ako pa yung nadadala sa hot seat. Ako pa yung tinitingnan. At ako pa yung sinusuri at konting kilos lamang ng mali at may misinterpretation na. Ako pa yung nalalagay sa alanganin. Ayoko na. That's our tendency. Ito yung ating default. Well, hinahamon tayo ng ating text na ito na pigilan natin yung impulse na ito. Huwag mong hayaan na yung mga difficulty ay tanggalin ka sa lugar kung saan tinawag ka ng Panginoon. Huwag mong hayaan na yung mga kinakaharap mo ngayon, ito yung magtulak sa'yo para iwanan kung anong pinapagawa sa'yo ng Panginoon. And then,
Wag mong iwanan ang lugar kung saan ka tinalaga ng Panginoon kapag nasa problema ka, lalo na kung nakikita mong kumikilos ang Diyos sa buhay mo na baguhin ang karakter mo. Tingnan mo yung sarili mo. What have you become as you are doing your ministry? Marahil sa lugar kung saan ka tinalaga ng Panginoon, para kang nasa furnace. Parang dahil sa persecution, na dadarang ka sa matinding apoy. Makita mo, you're being refined. Pero mahirap. Hindi ka comfortable. Baka nagdaraan ka sa refining fire ng Diyos. At dahil dyan sa mga pagsubok na yan ay natututo kang maging patient kaysa sa magmadali. Mas natututo kang magpakumbaba kaysa gustuhing makilala, maging tanyag. Mas gusto mo ngayon, I am the supporting character. I want to serve Christ na hindi ako yung nadadala sa spotlight. Dahil sa mga persecution at trials na meron ka along your ministry. Natututo kang dumepende kaysa doon sa kagustuhang ikaw ang mag-control. Kapag nababalatan ka ng mga magagaspang mong ugali at nauhubog ka sa imahe ni Kristo, you have become sweet, you become more generous, you have become more courteous, you have become more forbearing, you have become more understanding sa mga tao na dati hindi ka ganon. It's because of yung kalagayan mo ngayon that you are being tried and tested sa post na meron ka ngayon. Yan ay makapangyarihang gawa ng kamay ng Diyos sa buhay mo whenever there are changes that is happening sa buhay mo. Yan ay indikasyon na huwag kang magbabago ng direksyon. Manatili ka lang dyan. You stay there until Christ will be formed in you in the fullness. Kumbaga parang ang goal mo is maging mas holy ka. Diba? Be ye holy as your Father is holy. Huwag mo ring iwan yung post mo kung nakikita mong kumikilos ang Diyos sa pamamagitan mo. Kung kanina sa loob mo kumikilos ang Diyos, nakikita mo ngayon sa pamamagitan mo ay kumikilos ang Diyos. Huwag mo rin daw iwanan yung post na meron ka para dahil nakikita mong kumikilos ang Diyos sa pamamagitan mo para umabante ang kaharian ng Diyos. Para mas maging mature at mas maging united ang iglesia. Maaring hindi libo-libo ang nakikita mong naliligtas under ng ministry ng SABC. Tulong-tulong tayo dito. Ministry of the Word and then yung supporting yung ministry ng iba pang mga ministry na yan. This is a team effort. Kaya kung sabihin mo hindi ka preacher, hindi applicable sa ito, nagkakamali ka. At kung ano mang nakikita mo na growth dito, we just had two newly magiging member natin na baptized kanina and then madadagdag sa iglesia. This is not just yung ministry ng pastor. It is a collaborative effort of every one of us. Siyempre, dahil sa gifts na binigay ng Diyos sa atin and ultimately, it is the working of the Holy Spirit. Hindi man libo-libo nakikita mong naliligtas, pero may isang puso na lumalambot. May isang tao kang na-encourage. At kahit yung maliit mong tulong sa kapwa ay nagkakaroon ng konting difference sa paligid and even sa tao na natutulungan mo. Maaaring yung faithfulness mo sa gitna ng mahirap na environment ng workplace mo is becoming a silent testimony sa mga boss mo and then sa mga colleagues na nakapaligid sa iyo. At maaaring yung faithfulness mo sa iglesia ay nagiging encouragement sa isang member na nag-i-struggle. Maybe someone is nagdidwindle yung kanyang pananampalataya. Nasa brink na ng pagkasawa na pumunta sa iglesia. Maybe yung faithfulness mo to come every Sunday and then to have fellowship with that person, pwedeng maging encouragement sa isang member na nag-i-struggle. At maaaring yung perseverance mo sa yung family worship
is bearing small but consistent growth in the lives of your family. Kapag may mga ganitong maliliit na spark ng biyaya ng Diyos kang nakikita, ay magpatuloy ka. Huwag mong hayaan na pagharian ka ng problema. Hayaan mong yung unwavering commitment mo kay Kristo ang maging guide mo. Maraming sinasabi natin, parang hirap naman. Sa gitna ng persecution, sa gitna ng problema ang kinakaharap ko, I should stay. As long as meron kang nakikita na kamay ng Diyos na ginagamit ka at ikaw rin ay nababago, namumold ka into the image of Christ, yes, you stay. At kahit mahirap ito, we have a Savior. We have a Savior na naging katulad natin, na naging greatest example ng perseverance. Hindi niya iniwan yung post niya. Hindi siya umalis sa cross kahit kayang-kaya niyang umalis doon. Hindi siya umalis kahit kayang-kaya niyang tawagin ang legions of angels. Tiniis niya ang sobra-sobrang suffering, rejection, and then yung mga pag-aabandona. Dahil ang pagstay sa cross, ang pinakamahalagang gawa ng Diyos para sa kaligtasan. Christ, no, ito yung kalooban ng Diyos sa akin, and I can see the hand of God sa bagay na ito. It is because it is exactly what we have agreed. Ito yung gagawin ko, and the hand of the Lord will be upon me. Yung commitment niya sa kalooban ng Ama ay nagdulot sa kanya ng pagtiisan hanggang sa dulo, ang pinaka nakakagimbal na post that you can imagine. Yung pinaka nakakagimbal na post, hindi yung nandun ka sa gitna ng gera sa Middle East ngayon. Ang pinaka nakakagimbal na post o yung kalagayan o yung katayuan is when the wrath of God is being placed upon you. It is when the wrath of God is being absorbed by you. Nakadarang ka sa puot ng Diyos. At yun ang kagimbal-gimbal na post na sinuong at pinagtiisan ni Kristo. In here, makikita natin, this was the hand of God against His Son dahil biner niya yung ating mga kasalanan. Sa panahon na yon, ang hand ng Diyos ay naging malupit sa kanyang anak so that the hand of God for you will all be loving, the hand of embracing, chastising, yes, yet loving nonetheless. Minsan pinapalo ka ng Diyos, pero yung pagpapalo ng Diyos na yon, it is yung pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa iyo. He doesn't want you to go stray. He wants you to go back, wants you to be straight, and He wants you to love Him again more than your sin. So, sana ay makita natin yon. Mahirap ito, but the grace of God is available sa atin. Whenever we are struggling na magstay sa ating mga posts, pero alam natin we need to stay. We can stay there kung hihingin natin ang biyaya ng Panginoon. Pangalawa, at mabilis na lang, when living is to work more for God. Verses 4 to 7. But the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. When an attempt was made by both Gentiles and Jews with their rulers to mistreat them and to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country. And there they continued to preach the gospel. So when the verbal attack has turned into the physical threat that hinders the ability for effectively minister, Paul and Barnabas fled to their cities. So this was a great mob rising against them. Hindi lang ito sa synagogue, kundi sa labas na ito. Kasi even the statesman, even yung government nila, both Greeks and Jews, and even their government, yung mga leaders nila, they attempted to stone them. Talagang papatayin na sila. Nang malaman nila ito, tumakas sila papuntang Lystra and Derbe. Hindi ito karuwagan. Sa halip ay karunungan at pagiging masunurin. Di ba? Ang Panginoon mismo
ang nagsabi sa kanila or sa mga alagad sa Matthew 10:23, when they persecute you in one town, flee to the next. Diba? It is just, hindi ito cowardice because ito ay just pagsunod lang sa iniutos ng Panginoon. They flee not to go home, but to move on to the next post where they may continue to do their ministry. Kaya ang pinupunto dito, we are to strategically live or change course in our lives and ministries when our continued presence becomes fruitless or unsafe, or when God clearly directs us to new opportunities for more effective kingdom service. Paano malalaman you need to move? You need to change your course. It is when, alam mo, wala nang nangyayari. Kumbaga, honestly speaking, it's not because of how you do it. You love your ministry, you love the people, pero walang response. Maybe sa Bible study, walang response. O walang enthusiasm na katulad nung dati. Maybe you need to go on to another ministry. Tinuturoan tayo nito na yung discernment ay hindi lang para magstay, kundi para malaman mo din kung kailan dapat umalis. Hindi ito yung pagtakas sa discomfort or quitting kapag nagkaroon ng problema, kundi ito ay spirit-led at strategic redirection. May mga redirection naman talaga ang Diyos. Hindi naman, kumbaga, hindi yung tinatanggal ka, it is because wala ka ng silbi doon. But you may be more effective in some post or some ministry, in other ministry. Kailangan kang umalis kapag genuinely ay walang nagiging bunga or hindi na safe na magstay. Katulad na lamang sa nangyari sa ating text, kung magstay sila doon, maaaring magdulot ito ng premature death nila at hindi matapos yung missionary journey nila. They won't be going to Lystra and Derbe and then wala silang maiulat sa kanilang mother church. Kasi minsan yung faithful endurance ay nagiging foolish persistence kasi malinaw na walang pupuntahan yung ministry pero nagpupumilit pa rin tayo. Kailangan lumipat kung maliwanag din na dinadirect tayo ng Diyos sa isang opportunity na makakapaglingkod tayo sa mas maayos sa Diyos. This is not to encourage yung mabilisan na paglipat ng isang iglesia na kinabibilangan mo. Lalo na kung hindi naman spiritual growth and ministry ang dahilan. You just want to live there kasi you just don't feel belong dito. Kaya mayroon kang problema dito sa iglesia. Lalo na, ganun din, kahit ang issue, doctrine or morality, at nagre-react ng sobra yung conscience mo, the best way pa rin ay to stay there and to try to talk dun sa person involved. And kung maayos kayo, maganda. Pero kung after several trying and then praying, pero hindi nangyari yung gusto mong mangyari na maging maayos, yung conscience mo hindi pa rin maayos doon sa setup, sa current setup, maaring pwede ka nang lumipat. So I'm not encouraging here yung drastic na paglipat. And actually hindi maganda yung kumbaga yung church hopping na wala namang masyadong mabigat na dahilan. If you can endure, you stay. If you can pray, you stay. If you can still see yung evidences ng change sa iglesia, you stay. Pero there are times na sasabihin talaga ng Diyos, it is enough, I need to go. At yun yung mga yun yung mga valid na mga reason. But make sure na ang ultimate reason for doing so is yung kagustuhang mapaglingkuran ng mas mabuti si Kristo. If you think hindi mo na kayang paglingkuran si Kristo, hindi mo na kaya na maging peaceful yung paglilingkod mo sa iglesia na yon or sa lugar na yon, at makikita mo mas magiging effective ka dito sa isang lugar na to,
that's the time na pwede ka nang lumipat. A graceful exit is a good strategy. Kaya as a challenge, be sensitive on God's redirections, calling you to a different battleground where your gifts and life can be more effective. Maaring panibagong ministry sa iglesyang ito, hindi man lilipat ka ng iglesia, pero bagong ministry ang tinatawag sa iyo. Maaring tinatawag ka into a higher ministry. Maybe ramdam mo, you are for deaconing. Or maybe, sa mas mababang ministry, nasa mataas or maganda kang ministry ngayon, pero the Lord is wiser na alam niya mas magiging effective ka into this another ministry na hindi katulad ng ministry na yon. That's not a demotion. That's a redirection na mas magiging makakabuti sa kapakanan ng larger o sa body ni Kristo, hindi lang para sa iyo. If you're that full of ego and pride to submit doon sa ganong bagay, mahirapan tayong magsumiksik sa isang ministry na hindi naman para sa atin. We need to discern and we need to be sensitive kung mag-i-stay ba tayo dito or aalis. And when we are clear sa ating isipan at doon sa mga evidences na pinapakita ng Panginoon, we should be willing to do so. We need to adjust. Check mong mabuti kung nagiging effective ka ba dyan or mas nagiging effective ka sa ibang ministry. Check din natin, baka wala ka pang ministry pero may talent at gifts ka. Alam mo na, ito yung talent mo, ito yung gift mo, dito ka magaling. At meron kang, alam mo na kaya mong gampanan yung isang ministry, you go there. You change your post na wala kang ministry ngayon, you go there. You push yourself na ma-involve. Huwag mo sanang ma-miss yung next move ng Diyos sa buhay mo dahil masyado kang comfortable. Pwede ba yon na ma-miss mo yung ito dapat? Yung gusto ng Panginoon sa'yo? Yes. Because of our stubbornness, pwedeng hayaan tayo ng Panginoon na nandiyan ka lang. Pero huwag mong hayaan na ma-miss mo yung next move ng Diyos doon sa gusto niyang ipagawa sa buhay mo. Dahil you just love your comfort. You just love kung ano ka lang, simple ka lang, wala sa spotlight, malayo sa criticism, hindi ako ngayon yung tampulan ng mga ganito, hindi na ako yung masyadong sinusuri ang buhay dahil nandito lang ako, simple lang ang ministry ko. You're missing a lot kung ganun lang tayo. O kaya naman ay natatakot ka. Or baka nahihiya kang iwanan yung ministry para lumipat sa bagong ministry na ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo. Or maybe sa ating mga bisita dito, ang post na kailangan mong iwan ay yung kalagayang wala ka pa kay Kristo. Maybe you're there in your position na you have no relationship kay Christ. Maaring naririnig mo ngayon ng Ebanghelyo at kaninang umaga narinig mo rin. At inaanyaya kang iwanan ng kalagayan mong yan at lumagay ka sa poder ni Kristo. Pakinggan mo ang Ebanghelyo. Magtiwala ka kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Mapupunta ka sa bagong kalagayan na malawak ang ministry. Marami kang pwedeng gampanan. At magkakaroon ka ng opportunity ng paglingkuran ang Diyos. Si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus ang kailangan mo para ma-achieve ito. Ito lang ang tanging pag-asa mo, magtiwala ka kay Kristo. You need to move sa post mo na yan, huwag ka manatili dyan. At kung tayo, sa mga member natin dito, maaaring ang post na kailangan mong iwan ngayon ay yung kalagayan na nasa pagkakasala at panlalamig sa Panginoon. You can sense that the hand of the Lord is not working or it is hard sa iyo because you are grieving the Holy Spirit and you know that, you feel that. You just don't love Christ more than your sin on that moment. That is an indication to move from there, to go back to the place where God wants you to be. And that is to His embrace. And that is to yun sa poder niya, sa biyaya niya, sa kalinga niya, sa mercy niya. You run to Christ.
May we repent and the grace of God is always there. Nandun yung biyaya ng Diyos lagi. Lagi tayong tatanggapin ng Diyos alang-alang kay Kristo. Kung ikay mananampalataya, anak ka ng Diyos, there's no way na tatanggihan ka ni Kristo once you repent. Christ will embrace you. Hindi para maligtas ka ulit, kundi ma-renew mo yung pag-ibig mo sa Kanya at magkaroon ka ng panibagong paglilingkod. Mas maalab na paglilingkod at yung mas rigorous na pagpatay doon sa anumang kasalanang minamahal mo ngayon. So, you come to Christ. Hindi masamang Diyos si Kristo. You need to move. And that is toward the Lord Jesus Christ. So as a conclusion, when commitment to Christ is the reason, both living and staying can be acts of faithful and effective service to God. Let's pray. Lord, we are grateful for your word. Thank you. Tulungan mo kami na maging katulad ng aming mga napakinggan si Paul and Barnabas. But ultimately, help us, Lord, to be like your Son. At maluwalhati ka namin sa anumang bagay na gagampanan namin in response to this beautiful message that we have heard. Salamat po for your unchanging word. That it is an ancient word, but it still changes us today. At nawa ay patuloy kaming kumilos. Whether magstay kami or mag-move kami, kikilos kami for your glory and for the service of the Lord Jesus Christ. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.